Ayan, so ayan na rin yung mga paraan ng pandarayan nitong mga pyramid scheme na yan, kasama yan, di ba? So, gamitin natin ng sentido komon, yung common sense. Halimbawa, pyramid scheme, ha? Halimbawa, karaniwan dyan sa mga style nilang bulok, di ba? Na mangalap sila ng puhunan ng iba at iba pang mga mamumuhunan daw na sa pamamagitan daw po nito, nakakatanggap daw sila ng komisyon. Itong mga tinatawag na recruiter. Pangako, makakatanggap ka ng libu-libong dolyares pa, hindi lang peso, di ba? Kala mayor peso yun. Pero bilyon, ang dami. Kung dolyar ang ibinungad sa'yo, kukutitap talaga mga mata mo. Lalo na yung mga empleyado dyan, magkano lang sweldo. Kung bawa, may 9,000 ka, sa, ilagak mo yan doon sa pyramid scam na yan, tapos doble ang kita, talaga mag-ano ka, mamumuhunan, ika nga. Dahil sa bangko, magkano lang tubo, tubo sa bangko, di ba? Tandaan natin, yung pyramid scheme na yan, hindi po yan magtutuloy-tuloy. Wala pang nangyayari. At posible po yan na maging tuloy-tuloy yung pangangalap ng mga bagong mga miyembro kasi kung kakalyuhin po natin, paano ba? Kalkulasyohin po natin. Ayan. Kanda Pilipit si Miss Horizon. Ha? Halimbawa, dalawa-dalawang tao na lang. Uso ngayon yung binary, no? Yung tinatawag. Dalawa lang. Oy, dalawa ka lang. Dalawa ka lang. Ronald Arnold, dalawa lang ha. Dalawa lang ang kailangan mo. Kikita ka ng ilang milyon na. Dolyar pa. Tapos si Chris lang, ma-invite mo, nag-register din. Isa na lang kulang mo, di ba? Ilan ba ang kaibigan mo? Di ba? Sa dalawa-dalawa na lang. Okay. Ayan na si dalawa-dalawa, nangalap pa ng tig-dalawa. Halimbawa, nakakalap na magiging itong 10 na, tagdadalawa uli. Di 100 plus na yan, di ba? Kaya umabot po yan na ilang antas na. Ngayon, wala silang ginawa kundi mangalap ng ilang milyon sa tagdadalawang tao lamang. 'Di ba? Kung ito isipin natin, no, common sense na lang na paraan, ano? Tandaan po natin, alam po yan ng mga promotor nito mga pyramid scheme na ito kung saan darating yung punto na nais nila na napaka-imposible na magdagdag pa ng bagong mga miyembro. Eto, tandaan nyo, kapag alam po nila yan, kapag inaakala nilang malapit nang dumating yung puntong itatakbo na nila yung pera, halimbawa, no, alam na nila yan, na-estimate na po nila yan, dyan na po magsisimula na hindi mo na makukuha ang iyong salapi. Yung mga nasa una, sila lang po ang makakakuha noon. Kaya, yan po ang nangyayari. Ano? Kaya po, ito, ayan ang nangyayari sa Rasuman at itong Aman Future Group. Nung una, natuwa po sila kasi sumisweldo sila, kumikita talaga yung kanilang pera, no? Lalo na ito si Mayor mismo, Mayor Ku, no? Na kung saan 12 billion po yung kanilang na-invest, no? Natalo pa siya ng 5 milyon. Pero nung una, nakakatanggap sila ng cheque. Aba, di masama to. Kaya dagdag ng dagdag, kaya pati pamilya niya, isinali na. Di ba? So, yan po, talaga pong nakikita natin yung style ng mga mga mandaraya na ito. Na panahon pala ni Taning ganun na. Mga anak po sila ni Taning ito mga ito. Talagang minana, nagmana, no? Kasi isipin mo, kikita ka na walang kahirap-hirap. Tutubo ng napakalaki yung pera mo na, yung puhunan mo, ganun lang. 'Di ba? Ang hirap talagang hindi ka maniwala. Talaga pong papasukin mo ito. Ngayon, hindi ka man nasasangkot sa pyramid scheme na yan. Yun na nga, katulad ng karanasan ng inyong lingkod. Ha? Ang ganda, no? Yung parang gagawin kang mukhang ikaw pang bida, yung pala sa huli. Ang bida kawawa. Di tulad sa movie, ang bida talagang
bida talaga, talagang masaya sa huli. Eh dito hindi, sa umpisa ka gawing bida, kahindik-hindik ka na sa huli yung bida. Ano ba 'yan? Okay, nakikinig si Dayan. Happy morning sa iyo, Dayan. Ng Cebu City. Ayan, marami na tayong friends, mga kaibigan pala dyan sa Cebu City. Okay, Dian B. Happy morning sa iyo, Dian B. Yan po yung mga taga Horizon 101. Ako yata may-ari nun ah. Dian B. Happy morning po sa inyo. At ayan po, pagpatuloy natin. Nako, mas maganda pa rin talagang pinaghirapan. Walang masamang mamuhunan po tayo, no? May kapalit naman na produkto. Ito pa, ito pa. Hoy, may product naman. Kagaganda. Magkano ang ini-registered mo? 'Di ba? Kasing halaga rin ng produkto. Eh, hindi ka lugi, 'di ba? Mag-recruit ka man o hindi, hindi ka lugi. Pero, dahil sa ganun nga, nakita mo na hindi ka naman lugi, nag-recruit ka ngayon. Uy, ano ka, member ka, hindi ka naman lugi eh. Kasi kung magkano yung iniregistered mo, ganun din ang halaga ng produktong ibibigay sa'yo. O, gamitin na naman ang common sense po natin. Ganito lang yan, no? Okay, magkwenta ka ngayon. Halimbawa, yung produkto, 2,000, membership fee. 2,000 na yung product. Anong klaseng product ba yan? Kung titingnan mo sa tamang market, baka naman kalahati lang ang presyo talaga nun. Tandaan po natin, kapag nilagay kasi sa networking yan, nagdodoble, triple pa ang presyo nito. 'Di ba? Gumalaw ka man o hindi, baka hindi mo alam na nalugi ka. Kaya nga magre-recruit ka ngayon. Dahil syempre, para medyo kumita ka daw o bumawi, mabawi man, okay, naroon na. Yun na nga, yung kanina na banggit ng inyong lingkod, kung lumaki na to, lumalim na to, tandaan po natin na hindi na rin po nila kayang panghawakan yan. Talagang mapuputol na po yan kung hanggang ilang level ka lang. So, ang magiging kawawa, yung nasa ilalim na nabola mo. Paano niya na mababawi? Di ba? Yung kanyang ininvest o na may kapalit namang produkto nga. Pero ang totoo, kapag tiningnan mo po yung mga marunong tumingin dyan, naku, baka po yung, halimbawa, yung kape na lang 500 daw o 300, mamaya baka 50 pesos lang pala yun. Di ba? Hindi ka nag-recall, hindi naman ako lugi, may product eh. O sige, tingnan mo ngayon, magkano lang naman kape sa market? Di ba, Arnold? May 6 pesos pa nga. Ganon. Kaya po medyo ingat tayo. O kaya naman po, tandaan natin yung mga recruit na yan. Diyan din bumagsak yung industry ng advertisement tuloy di ba? Kasi nalilibre na tong mga may-ari ng mga networking companies dyan. Oy, bato-bato sa langit naman, huwag magagalit. Hindi naman lahat. May matino naman din. Pero ilan lang ba ang nakakasampa ng katinuan na nagtuloy-tuloy pa rin? Pero kahit anong tagal, anong tuloy, pero napuputol pa rin po yan. No? Iba pa rin talaga yung natural yung direct selling lang. Ngayon okay, nagano ka po, nag-invest na naman, napuputol pa nga, 'di ba? So, diyan po bumagsak talaga yung ano ng advertisement. Kaya mga radio program, TV program, nawala na tuloy mga programa ngayon, nawala na mga sponsors ng mga companies dahil nga ginawa ng networking. Kasi free na nga sila dahil mga tao na mismo nga ang nag-a-advertise ng kanilang product na wala po silang binabayaran kundi ang tao pang nagbabayad sa kanila. Di ba, Arnold? Kaya tuloy, talagang itong mga kumpanya na may mga na-inventong product, ginawang networking. Di ang daming nalugi. Ang mga, nawalan ng advertisement. Yung mga media, anong gagawin? Wala nang kita di, yun na nga, hanap ng issue para pagkakakitaan tuloy, baliktad na. So, anong epekto? Nawalan tuloy tayo ng tamang paraan ng pagtatrabaho nung kung anong tungkulin natin. Instead na tumulong tayo sa bansa, like kami mga media, maghanap kami ng issue na dapat namin tutukan para maituwid ang mga ito. Dahil walang advertisement, walang product, walang kita ang kumpanya. Uy, hala, aregluhin na lang yan si company na yan para kumita tayo.
'Di ba halimbawa na lang yung quarry diyan sa Angono, Rizal. Gobyerno hanggang sa ngayon, ilan ang kita ninyo sa pasaway na quarry diyan sa Angono, Rizal? Yang Lafarge, ha? International yan, yung quarry na yan. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin po. Pero kikita ninyo, tingnan nyo sa YouTube. Nako, magkatabi ang Sunflower Subdivision pa rin, ulit-ulit. Tahimik na rin mga tao doon sa mga homeowners ng Sunflower kasi nga, pagod na rin daw sila sa kakareklamo dahil bulag nga ang ating gobyerno. Talagang pinagkakakitaan, ano? Kita nyo na yung kahit mali, talagang nagmumukhang tama. Kasi, importante yung kumita kahit may buhay nang nakataya doon, di ba? Sabagay, meron daw naman silang gagawin na para safe pa rin mga taong bayan daw doon. Pero ang epekto ng mga latak ng quarry na yan, paano yun? 'Di ba? Yung pinagdadaanan ng mga latak na yan, saan napunta? Sa bayan ng Angono. Ligtas nga ang Sunflower Subdivision.